Good morning ulit sa inyo guys. Yan, for today's video, nandito po kami sa Timex. Kukunin po namin si Duday. Ang layo ni Duday. Yan, kasama namin si Sansan at saka si Rosan. Siya po yung may alam dito. Magugulat ngayon si Duday na nandito po kami. Pinagpaalam po namin siya kay mama niya. Nakahapon siya is birthday ni Mayang. Ala! Ang layo, ayan, dagat na. Nasaan ba yung Duday na yan? Pangalawang bisis ko pa lang na makapunta dito sa lugar na to. Yan, ano po, maputik kasi palagi pala ditong umuulan. So ayan, nagtatao po na po si maupay nga aga. Aray pa rin nagliwa kay di kang idhadagat. Asa, wa kay ton. Abot ka day? Day! Agad. Ako ba di ka nakilala kon? Iba man yung Duday. Aso. Yan, tingnan nyo si Duday. Sige pa daw, Duday. Sige daw. Sige, ulit. Okay na ito, okay na. Doon na. Oh, sina? Punta. Babay dito. Pagsarit niya to kan nanay. Sarit nanay. Sing makadi na. Absent lanay at prayer. Hindi rin na nagpapan hawid-hawid din. So ayan, nasama na namin si Duday. Excited. Adto na upod nga dito kay may trabaho ko no liluan. Liluan. Ayan nala ito, nagkonera, nag-umpisa. May sansan nala. Isansan nalan umuli. Uli umupod. Kamulan nga tulon kumarigo yang dida. Yan, katatapos lang nila maligo dyan daw. Wari ka mo upod, kamula na tulo. Day, kamula na tulo. Kamula nga tulo kundi na nagkarigo. Lo. Yan. Yan po yung niliguan nila. Silang tatlo lang naligo daw, magpipinsan. Pareho sila kalaki. Kaya pala maitim si Duday kasi ligo ng dagat. Gitu? Yan na naman yung tawa ni Duday. Naririnig na naman namin. Yan si Rosan. Parang si ako lang. Yan po yung service namin. Si Tagalog. Yung tumitira sa bahay nila, Sansan. Day! Sige na, sakay.
Si Dudang. Nakawat na liwat ito. Excited po siya, excited. Malapit na sa pangpang. Oo. Kuwan. Ano ba ito? Na lugar? Ano din Astrodome? Ha? Yung Astrodome dito natatanaw or nakikita. Pampanggo. Ganda ay matililing Pampanggo. Ganda talaga ng ano, simbahan na iglesia. Yan. So, yan, baba na po kami. Excited talaga si excited talaga si Duday sumama sa amin. Naharbat namin si Duday, naharbat. Ayan, ready na si Duday, mamista. Ang problema ko po guys, itong dalawa. Kasi mula nang dumating kami, hindi pa nabihisan. Yung mama andun, umalis, pumasok. Ngayon, aalis na kami. Problema ko na naman kasi walang maiiwan. Oh my gosh. So, ayan po, papunta na po kami na Payapay. Mga batang yakit! Ay, ginoo ko. Nasisira yung ano natin. Ayan po yung banggoy guys. Nilagay po dito sa akin. Dahil ito po yung paborito ko. Mga VIP po yung nandito sa loob. Ayan. Yan na po yung litson. Saan pagkain na iba. Yung nakatalikod po yung nagpauwi sa akin, yung pinsan ko. Ayan, si Richard. Si Richard po. Masag. Si Pinsoy humihingi ng masag. Ah, mo ito. May ida ito bihod. Si Kapti nga duha, Kapti. Pareho ito. Bihod, pakita ka ni daddy. Kato ka ni daddy. Ay, pag hinamuta. Tuyas ka. Kami-kami lang po yung bisita dito. Ewan ko kung meron pang bisita na. Ayan, si Papa Bits parang bilanggo na dumadalaw sa amin. Ano, soft drink? Walang soft drink po na malamig. Ah, di man din yun. Medyo pa bit. Tingnan nyo si Mama Pix. Sa akin yung banggoy. Siya yung pumapapak. Ha? Kamay-kamay lang. Opo, yan po yung regalo ni Pix Vlog. Wow! Damonat camera. Yung pinggan ko. So, ayan, yung pinggan natin, yung humba may mani. So, mani po yung pinili natin. Yung banggoy,
Sabi ko, kahit hindi ako makakain ng litson, basta may bagboy. Bay, mag-contact cellphone. Ang mas nga nga order. Ano ko dito tayo? Aba, ano kwa? Pasag dito, pasag dito. Nakuha na lang siya. Pinayakan na ko kaunin mo pa eh. Nanay man na kuan. Tawagan ko nga din Japon. Ang kuhan na kaubataan. Ano pala kung nauras umalpot kanina, maggulo sa saya na wala pagkaliwan ni nalong niya. Isip niya ko ng sarling ko. Napapag ko yung mga victim. Bangkoy ko, bangkoy! Ito bigyan niya nito. In fairness guys, Waray na ito. kahit mainit rin po ang araw, hindi po mainit masyado. Medyo mahangin. Kasi mahangin. Dahil beach na po doon sa likod. Kahit nandito pa ako sa ano. Yan, kalsada. Mas mainit, pero hindi mainit. Maaga pa naman. 12:30. Big, kalabi, parang kalabi. Nakala ko hapon na. Bol! Bangkoy! Sinong kwatis lang? Ice cream ko! Magpala pang ice cream! Ate. Coke! Ice cream! Kaleho. Ito dai duday. Kaya baka sa gadin. Kasi, Hindi na yun. Ang piyang ito, nasa koray, hatag pinikal to, dahil siguro. nasing mangyapon. Mamalax ka na na. Kami nangihinang ka na. Mamalax ka na na. Tapos ang Kaya niya ba, kinitiyan nagkahugaw ah. Nagyot. Ano yung lang ito nga? Hindi na niya maglibot-libot. Sige, sakay-sakay ka mo pero ay nakamong paglusad ah. Masarap Tagalog mo malakas? Ha? Tagalog pa sa'yo ano? Tagalog pa sa'yo ano? Yan nala ko nagto. Live ko pa ha? Hindi ko naman ka muna ka live. Ito po yun. Ayan! Yung pinsan ko. Siya po yung nagpawi sa akin. Pogi din ano, pogi. Pogi maganda. Kay, ikukuha namon nito yung banggoy. Para may umorder. Tara, wala ka sa titik-titik. Ko 50 lang dito. Tira na? 50. Pataligin pa lalabo lahat na ako. Anak eh. Ayaw pag-iwas diyan kay... Gagatak na nga da. Tigisugad ko la para di... para ikaw takitan. Ligit mo. Ayan, nandito si Dian, umuwi din. Pero nauna po siya sa akin. Mag-andam ka mong para sa'yo. Kain ka. Siguro 1 week na po siya dito. 1 week ka na? Tulare pa. Hindi nga. Para sa'yo. 4 days pala. Banggoy. Gusto lang kabulan ko. Banggoy po kayo dyan. Ayan po. Tapos meron pang Regirit na bagong... ba? Tika yung aring nga. Dahil- Ito kay mga college ka na. Lulutuin May pa area nila. piloting ko. Yun nga, sabi ng pinsan ko, sa una hindi po ito pinapansin. Madali lang. Tinatapon lang kasi yung kinakain lang yung tunay na crab. Alimango. No. Iba't alimango. 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 Mani. Dagko. Money guys. Ayan, alimango po. Kamay ni Dian. Diyan po siya, pinagli ng mama niya. Ngayon, mahal na daw yung kilo, 150. Sa una, hindi ito pinapansin. Kikig na drone na ito. Nag-draw ka niya. Mama? Yung lugar pala na ito po yung na-wash out ng Yolanda. Tapos itong bahay po, wash out po ito. At saka yung kapatid po ng pinsan ko, yung panganay nila, nabawian po ng buhay at saka yung tatay. So, bali kapatid ni nanay. Sa lugar na to, ayan, pinaayos na naman po niya. Dahil hindi sila umaalis dito. Dahil dito sila lumaki. Dito po yung pangkabuhayan. Pero yung pinsan ko is sa Manila po siya nakatira. Maganda po yung trabaho.
siya lang po yung pinsan ko na medyo na angat-angat na side ng nanay ko. Kami sunod guys, aangatin namin si Mama Jack. Oo. Aangatin Watch nila ko. out. Ilalagay Watch out nila, mo, guys. ilalagay nila ko doon sa bubong. Iaangat. Ihagis ako nila doon sa bubong, Sa guys. August din po, fiesta sa amin maganda sa mga Ha? Agosto? Oo. August. June, July, August. Hindi maganda. Yung August 25 yung pista sa amin. Sa August 27 na po ako maghahanda. Sa so good. yung kami-kami na lang. Walang walang bisita, kami-kami na lang. Nanay Mami, hindi ko pa nakita kasi nandoon sa sa barangay hall kasi senior citizens na po, tapos siguro po meron inasikaso dahil yung middle initial niya is nagkamali, so parang hindi po siya makakakuha kung hindi i-correct po yung spelling. May isang litra po na mali, so inaayos, kaya hindi pa po kami nagkita ni Nanay Mami. Tingnan nyo yung mga pamangkin ko. Pamangkin, apo, anak, ayan. Tapos hipag, hipag? Kuan, manugang. Yan si Sira. Ito po yung asawa po niya, nadala sa Yolanda. Yan, kumakain na po yung pinsan ko. Tapos siya rin po yung magbibigay ng pamasahe pauwi. Pangalawang order, ayan. Ate Franz. Si Nanay Mami. Inihiwa-hiwa na po yung litson. Yan kasiyahan guys. Ako sakay ng pinikab ni Totoy. Tapos yung nakakumbo sa amin, yung kapatid kong isa na Maxim driver. Naglilibati pa kami. Liwanag ng nila guys dito. Kalsada. Tapos ayan si Papa Benz at saka yung isa kong kapatid. Ayan. Nakamotor sila. Kami nakapinikab lang. Galing pa lang kami sa pista. Tingnan nyo guys. Kauwi lang po namin. Yung oras is alas 9 ng gabi. Binabaybay po namin yung papunta sa aming bahay. Tingnan nyo naman kung ano kaliwanag dito sa Manlurep. Isa sa Cebu. Sasabi ko na lang. Pauwi na po kami, galing po doon sa pista ng pinsan ko. Ayan si Totoy. Hello guys. Papa ni Adrian at saka ni Angel. Take care about it. Tapos yung combo namin, si Papa Bits at si yung kapatid kong pangatlo. Gabi na ha. Pero ang liwanag pa. Gabi na po. Liwanag sa dilim. Sa lugar namin. Ganyan po kaliwanag. Parang ipinagmamalaki ko po yung bayan ng Sinilangan ko. Yung pilikab po na radar. Oh, yung pilikab niya narinig nyo naman. Si Papa Bets at saka yung isa kong kapatid, ayan, nasa likod namin. Parang matatalog tira. Matatalog tira. Ako nakasakay lang ng pilikab. Nakasakay lang. Tapos, ayan, meron po kaming bring home. Banggoy, crab. Tapos, humba daw ito. Pinabaon sa amin ng
pinsan namin. First cousin namin sa mother side. Ganun. Yan. Papauwi na po yan kami ha sa amin. Tingnan nyo yung liwanag po ng kalsada at paligid. Solar. Solar life. Liwanag talaga. Minsan naisip ko, maganda po yung lugar namin. Isa doon sa lugar na kinatatayuan namin. Pero, mas gusto ko po doon tumira. So, ipapakita ko lang sa inyo guys, ha? Yung lupang sinilangan namin. Yan. Pedicab po ito ng kapatid ko. Yung isa kong kapatid, nakamotor. Ako nakaangkas sa pedicab. Hindi rin sa tumutulak ba eh. Guys, hindi tumutulak. Sa makakapanood nito masasabihin, nakahilo yung video mo magalaw. Pasensya na po kayo kasi nasa pedicab po ako. Nakasakay. Yan, pedicab. Pedicab. Padjak. Tapos ito po. Malapit na po kami sa amin. Pero maliwanag pa rin. Bukas pa yung yung minsan pinuntahan namin na inuman. Guys, pista dito. Yung kinain ko talaga is itong banggoy. Parang ano siya. Crab naman siya pero ibang ano po siya. Nauna sila. Nauna si Papa Vincent saka yung isa ko kapatid. Nabagot sa kasusunod. Yan, nag-blink yung motor. Mga siguro 10 kilo or mahigit pa yung nakain kong banggoy, masag, hindi litson. Sasabihin naman, nako yung ano mo, minsan lang po yan. Yan, napagilid po kami kasi malapit na po kasi kami sa amin banda. Ito po yung Old Chapel na Yinulanda po, Baguio. Tapos ayan po
Hotel. Ano pa na hotel? Toy? Nipa Garden. Tapos pakain ka na po. Ano inipol? Pag-abot pala or malakat na liwat? Aw. O pa ito, kadurungan na kita. Sipol. Rosaan. Pero saan po? Jua. Ito po yung sa amin. Ha? Nandito na po kami sa amin. Pasensya na po kayo guys. Kasi yung mamadax nyo is parang ano lang. Wow. Kuling-kuling. Tuy. Masag. Kasi, hikala. Okay ko pa. Kalpit ko pa lang yun. Gagaray na sa sipol. Piglit ito Kung ano ito, ano ito. Ano naka-record na? Lalala. Ayun natin pag-record. Wala ko na. Sige, tuloy daw. Ay, pagdagmit eh. Gusto ko kagot eh. Kaya mag-siring nga. Ang panito ko na ay na-isisip. Pero nalda ka ko na. Sira. Ay, naka-record mo eh. Okay. Ano kami? Naka-bluetooth po. Nakamukha pa yung bluetooth. At so ayan guys, tanghali na, kababangon lang po natin, pero naligo na po ako, pero itim pa rin yung suot ko. Baka sabihin nyo, hindi po ako nagbihis. Itim pa rin yung t-shirt ko. Baka sabihin nyo, hindi po ako nagbibihis guys ha, bago po akong ligo. Itong dalawa ang walang ligo pa. Ayan. Nag-iigib pa sila ng tubig. Nag-ano po ako ng tubig dito. Nagtampisaw. Kasi iba po yung lamig ng tubig doon sa amin. Galing pong balon. Or iba na po yung timba kasi balde na po yun. So, tanghali na. Alas 12:15 na po. Pero nagkakape pa lang po tayo. Sila kumain na. Sabi nga ni Sansan, hindi ka kakain. Sabi ko, alam mo naman yung bit ko, hindi pa kumain. Magkakape pa lang. So, ayan, kape tayo guys. At si Papa Bits naman, maaga pa po siyang nagising dahil may pinagawa si Mama Pix. May kinumpuni pinakumpuni ni Mama Pix kay Papa Bits na habang ako'y tulog pa, hindi naman as in natutulog, nakahiga lang tayo guys. Pinakikinggan ko pa yung panahon dito kasi parang uulan, tapos hindi naman umulan, tas ayan, mainit. Bumangon tayo mga alas 11, tas ayun, naligo. Pagbalik ko dito, kumakain na sila kasi doon ako naligo sa bahay. Yung gamit ko nasa kapatid ko. Kumuha lang po ako ng bisan. Doon ako naligo sa bahay. Dito naman ako nagbihis kila Mama Pix. Ngayon, ito, nakaupo na tayo para magkape. Pero nag-ano muna ako doon sa bahay, nagwali. Kasi natingnan ko na madumi pa. Yung mabait nating daughter-in-law, nagsisilpon na, makalat na. Sabi ko, yung inutosan ko yung mga bata, sabi ko, Dindan, mag-alis ka nga dito, ang dumi ng bahay, makalat, ganun. Hindi ko po yung nanay ang inutosan yung mga bata. So ang nangyari, nakarinig sa sa boses, tumayo, siya po yung nagwalis.
si Roseanne na ano na rin na parang naiirita na rin dahil palagi lang makalat po yung ano, yung labas ng bahay, mga kalat ng mga bata. Nakahapon naman, imbis na masaya tayo aalis papuntang ano, Payapay doon sa pinsan kong nagpauwi sa akin, hindi tayo makaalis-alis kasi nga nakisabay pa itong ina. Tinawagan ng amo, alam na niya na may meeting sila or ano po yung ano, obligasyon niya. Yung mga bata pagdating namin is ano, basa kasi papaliguan daw, na hindi na paliguan. Hanggang ganitong oras alis na po kami papunta doon sa pupuntahan namin. Hindi, wala pang kayos-ayos yung mga bata. Tapos ako yung inano ni Papa Bits. Sabihan pa ako, Dak, si ano, yung mga bata ko no, wala daw bihis, hindi pinaliguan. Yung mama umalis. Singko, ha? Problema ko pa rin ba yan? Sabi ko, hanggang doon sa Cebu, hanggang dito, ganun pa rin. Mas malala pa dito. Imbis pinauwi ako ng pinsan ko, akong pinaka-importante pinauwi. Tapos ako pa yung wala doon. Ako yung late or parang halos hindi pa makapunta dahil sa sitwasyon kahapon. Yung ginawa ko, binisan ko na lang. Yung mga damit nila basa. Yung ginawa ko, naganap ako ng mga damit ng mga bata. Hindi po ako nakahanap kung ano na lang po yung napulot ko na ipinasuot sa kanila. Yun. Tapos, tinawagan ko si Japon. Yun. Pinagsabihan ko, ano ba to? Parang ganun. Sabi ni Japon, kasi ano, kahit ano pa, kanina pa kaming umaga dumating, yung mga bata hindi pa naasikaso, hindi pa nabibisan, hindi pa na paliguan hanggang sa umalis na lang. Yung mga bata pinagsasalitaan ko. Parang naisip ko, ano ang koneksyon sa bata na papagsalitaan natin na wala naman silang alam din. Parang naalala ko lang po yung tomboy na nambugbog sa isang sanggol. So, sige. Isama mo eh. Isasama na lang ko kayo. Tapos pagkatapos yung kumain, ipapahatid ko kayo balik. So ayun, tinawagan ko si Japon. Sabihin mo doon kay Charlene na pag umuwi niya sa bahay, kumontak siya sa'yo, sabihin mo nandun na kasi ibabalik ko yung mga bata pagkatapos kumain. Hindi ako magbabantay nito. Dahil yung pagpunta ko dito, hindi pambantay. So, ayun. Tapos na yung kahapon, nagpunta yung ina doon pagkatapos ng obligasyon. Tapos, yun, siya na po yung nag-asikaso sa dalawa. Na muna ako kahapon. Na yung ending, huli na po akong umuwi doon sa pinsan ko, kami ni Papa Bits at saka yung dalawa kong kapatid. Kami po yung nagsabay-sabay kagabi na umuwi. Siguro mga na po yung oras, mga alas 12 na ba yun? Ewan ko. Basta po tayo. Ibinuhos natin yung sama ng isip. Tas mga ilang buting po yung nainom namin or ilang kiss. Hindi naman po ako nalalasing. Tinatawanan ako ng pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, pambihira ka, mamadax, ganon ka pa rin. Hindi pa nag-i-expire yung dosage mo. So ayun, masaya lang. Sa ngayon, ayan, nagkakape po tayo. Samantala si Papa Bits, nandun. Marami po siyang nakumpuni ngayong araw. Yung motor dito ni Pix, hindi umaandar, napaandar na po niya. O yun, nagagamit na ni Mama Pix at saka si Sansan. Umalis na sila, meron po silang binili. Tapos, mga electric pan dito ni Mama Pix na hindi na umaandar din, siguro tatlo yata nga na electric pan. Tas meron pang nagpagawa dito kila Mama Inday, yung stand pan na mataas, na ayos din po niya. So naka-extra income siya kasi pinabigyan siya ni Pix Vlog kay Mama Pix. Na ngayon naman is ayun,
nag-ano sila, nagbabanding po sila ng kaibigan niya na yung barkada niya na naging asawa ng pinsan ko na kapatid ni Tito Lods. Nandun sila sa likod. Tatagay sila. Kung sige, mag-ano kayo, magbanding. Dahil baka bukas or sa susunod na araw, makauwi na po kami. Tapos, yun, binigyan din po kami ng ng pamasahe pabalik. Yung pamasahe papunta dito, 3 kasi kami. Sinama namin si Sansan na dapat si Ronald. Mabuti na lang na yun si Sansan dahil matagal na din po yun na walang hindi nakakabakasyon po dito. '26 ngayon na kung pwede pa pumunta sa ibang bahay, sa tawag dito sa Waray Parumpag. Makakaano ka pa, makakapamista ka pa rin kahit tapos na. Kasi sa dahilan na marami kang kakilala, wala kang matutukoy na kung saan ka pupunta. Na yun nga kahapon, doon po ako sa pinsan ko. Kila nanay mami. Siguro kung sino po yung mga followers ko dito na nakapanood na din na minsan nagpunta po kami doon sa Payapay, nag-birthday si nanay mami na mayroong pa-surprise na kami po yung nagdala. So yun po yung pinuntahan namin na yun nga yung bahay nila na wash out yun sa Yolanda. Yung cottage nila, may cottage sila kasi pero hindi pa naayos dahil yung cottage nila doon is nagkalahati po yung buhangin. Natabunan nagkalahati yung buhangin. Hindi pa nila napapayos. Tapos sayang yung niya, yung video okay. Na din po yun. Nalubog din sa buhangin ng dagat. Nakahapon, walang naganap na kantahan. Kundi inuman lang. Inuman, kainan. Ang laki ng litson po. Tapos, yung pinapak ko talaga yung crab, yung banggoy. Siguro ko yung naubos ko mga 5 kilo. Kasi tupperware po yung nilalagay po dyan sa harapan na kagabi pag uwi namin, meron din po kaming dala. Kasi sila hindi naman kumakain dahil in-order lang yun talaga ng pinsan ko para sa akin. So kami lang po yung binibigyan. Tas doon sa misa nila Papa Bits. Tas may sobra pa pinadala sa amin. Na ngayon naman plinaplanuhan ng kapatid ko na gataan po niya para may sabaw. So ang nangyari po is mahirap dito sa kanila yung niyog. Hindi katulad doon sa Cebu sa amin na tinutubuan na lang ng dahon. Dito mahirap. Tas mahal. Kumain si Papa Bits at saka yung kaibigan niya, kumuha si Papa Bits ng 2. Tag-isa sila. Tas niluluto na siguro ng kapatid ko yung Katapos natin magkape, kung makaluto na, yun. Kakain din po tayo. Nanonood ng TVC Israel. Maingay yung mama niya. Mula pagising, maingay. Isra, pat-pat! Para po si Mama Pix, speaker. Kanina pa nga. Palautos si Mama Pix. Tapos bumangon ako kasi dito kami natulog. Katabi namin si Isra. Dito kami natulog ni Papa Bits. Tapos si Isra. Si Mama Pix at saka si Patpat. Tapos yung mama niya is doon sa taas. Na ngayon naman yung mama niya is umuwi muna sa kanila. Dahil may aasikasuhin doon sa kanilang bahay. Tapos si Sansan doon po sa sa kapatid ko natulog. Katabi po sila ni Adrian. Dahil si Adrian nandito umuwi. Kasi sa pa daw siya babalik? July sa Cebu. Yun po yung enrollment nila. Tapos diretso na daw yun. Mag-OJT. Kaya sinamantala muna niya dito na umuwi dahil baka sa susunod-sunod na kuno na mga pasukan, hindi na po siya maka-uwi dito. Dahil diretso na. Dahil mag-OJT na daw siya. Si Duday naman is nandoon kay
kay Rosan. Hindi pa namin ibinalik kasi sabi ng lola tsaka mama, ibalik lang daw na namin kahapon. 'Di ba kinuha namin. So, di pa namin binalik habang nandito pa kami. Tapos yung bata, si Duday, tanong ng tanong sa akin, sabi niya, Mama Dax, di ba sabi mo sasakay tayo ng barko? Sabi ko, mag-ano ka sa mama mo, magpaalam. Wag na lang daw. Kasi hindi pinapayagan ng mama niya si Duday dahil matagal daw kuno iuwi. Sabi ko naman kay Rosan, papunta ka naman po ng Cebu, ay isama mo lang muna. Kasi kukunin niya si Piang. Naiwan ko lang. Si Piang naman hindi sumama sa amin pag uwi dahil interesado talaga siya na doon po mag-aral sa Cebu. Pero hindi po siya sa eskwelahan nila Crislin. Ang mangyayari po is doon po sa Compostela. Naikwento ko na rin po yan. Kaya ganun. At yung nagpauwi naman sa akin, yung pinsan ko, matagal din po siya nakauwi dito. Parang nabigyan po siya ng swerte. Kaya yun umuwi, dala po yung pamilya niya na na po yung sa una na mga siguro 2011 umuwi yun kasama yung pamilya niya, isa pa lang yung anak. Ngayon dalawa na, yung isang anak niya na dala noong magbakasyon siya, may trabaho na. In fairness yung anak niya may sariling bahay na po, edad 19 years old, call center, may sariling bahay na po, hindi na niya problema. So yung bahay ng anak niya is nasa likod ng bahay nila. Tapos ngayon meron siyang anak na 9 years old yung ipangalawa. So ayun, nagkaroon po sila ng chance, parang sunerte, umuwi, nagbakasyon. Siya naman, yung pinsan ko, nakakagbakasyon naman po siya na isa lang, kahit mag-isa lang siya. Pero ngayon, yun, inimportante po niya dahil kasama yung buong pamilya niya. Tapos yun, hinanap po ako. Alam naman po niya na nasa Cebu ako, pero hindi niya alam na doon pala ako naglalalagi, na bakasyon na lang po din yung ginagawa ko dito. So hindi ba, umuwi pa lang tayo nung death anniversary ni Tatay Pili. Nakita po niya yun, na ang akala niya is nandito ako. Pagdating niya dito, nung isang araw, diretso siya dito sa kapatid ko, hinahanap ako. Tapos ayun, kinuntak, sabihin mo, uwi. Yun, pagtawag niya sa akin, hindi ka uwi. Ngayon lang tayo kuno magkikita-kita, dala ko yung pamilya ko. Tapos, nandito kami lahat. Tapos, ikaw naman yung wala. Desisyon ka dyan. Huwag kang mag-eme-eme. Uwi ka o hindi? Sabi ko, uwi. Problema, walang pamasahe. Walang problema pamasahe. Kaya ko yan. Dan kayo na uwi. Sabi ko, 3. Padala, pang 3 budget pamasahe. Na yun, si Sansan ang naisama. Tapos, kahapon, sabi ko, ang problema nito, pabalik. Walang problema. Kasi ako daw kuno yung nagpa-uwi sa'yo. Problema ko yan kuno para makabalik ka ulit sa Cebu. So, maraming salamat. Kasi importante nila daw ako. At ayan, medyo nagkulimlim na po yung panahon. At parang uulan talaga. Ingit talaga ako dito, guys. Kasi nung paparating pa lang kami galing Cebu, umulan, as in malakas yung ulan. Naabutan ko pa dito na medyo na mayroon pang kunting tubig. Ingit ako talaga dito sa ulan kaysa sa Cebu dahil kinakailangan namin yung ulan doon para na mayroon po kaming source ng tubig. Kaso lang hindi kami talaga inulan isang bisis lang, yun lang. Na ngayon naman doon sa sa Cebu, sa bahay, sila Christian lang talaga yung naiwan dahil umalis na si Ronald, nandun na sa bagong trabaho nila ngayon. Nag-operation na naman po yung nila, yung
grupo nung mga kasama niya sa pagtrabaho. Nagumpisa na nung pag-uwi namin dito, kinabukasan alis na din sila sa Liloan. Medyo malapit lang yan sa sa Compostela kay Jimmy. Stay-in po sila. So yun, 3 bata at saka si Christian. Mas tatahimik yung bahay, tapos makakalugar yung mga bata paglabas-labas, paglaro. Dahil hindi lang sinasaway na yun nga mainit, nag-iikot-ikot sa ilalim ng niyog. Na okay lang naman po yung pag-uwi ko dito dahil walang problemahin dahil may pagkain naman sila. Timing din na si Mama Walin, so yun nagpa-stock ng pagkain doon. So kampante tayong umalis dahil hindi tayo mamroblema. Nagkakano po yung sitwasyon ng panahon para sa akin. Parang binigyan tayo ng chance na hindi mag-isip. Pero iniisip ko pa rin noon umalis ako kasi nagiinuman sila. Siyempre walang mag-asikaso sa mga bata. Kasama ko si Sansan. Okay lang kung si Sansan nandoon dahil siya po yung nag-asikaso ng mga bata. Pero ayun, monitor na lang namin ni Mama Walin. Na pagdating namin dito, ganun pa rin yung sitwasyon, mas malala pa. Oh my gosh, talagang inaano ako, sinusundan ng mga ganoong senaryo para pong inano natin. Kasi naisip ko talaga, sabi dahil may nunal po ako dito sa likod, dalawang nunal yan, tapos buhay po siya. Meron nagsabing matanda na pag may nunal daw sa likod, pasanin daw kuno, pasanin yung parang naniniwala po ako dyan, parang pasan ko ang buong mundo, ganon. Parang inanuhan niya po ako. Pero kaya ko daw kuno, kaya ko nga. Pero minsan pag-isip tayo ng hindi mabuti. Si Sansan. Kain ka. Ha? Rosan? Malinsangan. Pasusa na walay. Mainit daw kahit saang bahay. Mainit talaga. Doon sa labas sa pinipistuhan nila pistuhan nila doon tambayan, medyo mahangin. Nandun sila Papabits at saka si Tux.